Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaprobinsyano. Okay, diretso na tayo. Kung gusto mo bang malaman kung paano ako mag-layout ng simpleng bahay, ganito lang mga kaprobinsyano. Sundan nyo ang video ko. Okay, pasensya na kayo sa camera natin ha. Medyo langanin talaga. So, pilitin natin. Bibigay tayo ng example. Wala tayo sa actual. Kanya ako gumagawa ngayon. So, main topic, ganito lang yan mga kaprobinsyano. Basta patag yung lugar natin. Isang malaking advantage na po yun. Palang tayo ng natansa na natin gano'ng kalaki yung bahay. Yung area na doon tayo gumawa ng bahay. Patag, malaki ng advantage yun. Kuha tayo ng kahoy lang kahoy. Bilog na kahoy, bawa tulad nito, no? Bilog or tinabas ng sinso. Ganda yung tinabas ng sinso. Na kahoy, saan tayo magsimula? Halimbawa, ito yung kalsada o daanan dito kaya ganun lang natin yun, no? Doon natin dikit tayo sa kalsada, o tayo ng distansya. Saan tayo gusto natin dito, halimbawa. Kung makita pangit yung camera ko. Pilitin natin. Tagal pa ako makabili ng cellphone. Isin na lang natin yun mga kaprobinsyano. Kailangan yung kahoy natin, lalo na pag hindi nilagari, kailangan tuwid. O kung ito yung nauna pagkalagay yung halang, ito yung halimbawa ng vertical or horizontal. Saan yung unang nailagay? Yung unahin natin. Yun lang yun mga kaprobinsyano, no? Ito pa lang, nilagay natin na kahoy. Kailangan ayusin na natin yung lalagay niya. Tuwid na natin kung paano yan. Tapos, sukatin natin kung saan tayo magsimula, no? Bawa dito, sukatin natin ito. Ayusin na natin, iskwala natin. Lagyan natin ng iskwala dito ba? Tapos ipapako natin siya ngayon. Ganon rin dito. Sukatin natin punta doon. Kung ilan yung gusto natin. Halimbawa, 20. Ganyan yung kasing karamihan na lalo na pag meron ka ng pamilya, no? Yung anak, dalawa, yun na yun. Yung 20 yung haba. Tsaka ganito, yun na rin yung 16. Halimbawa, maliit lang bahay ito, simplihan lang talaga, no? Maliit lang. Tapos ngayon, kung lalo na pag maliit yung kahoy ninyo, hindi ganong matibay. Yan natin nasa gitna. Kasi mga maliit na ay kahit maliit yan, lalo na pag kahoy, kailangan yun. Kung kahoy ito, mga kaprobinsyano, ngayon kasi karamihan ay kadalasan siminto na. Pero kahoy ito mas pinakagamit yan natin sa gitna. Saan yung gusto natin ilalagay yung poste natin, ipapakaw natin yan siyempre. Saka pa tayo mag-ukay. Ito tayo mag-ukay. Ngayon kung maliit yung pwesto natin dito tapos malalim yung ukay natin, basta talaga yung lupa. Huwag natin takpan dahil lalo na dito sa pinakapuno kasi pako natin yung mga poste natin dito. Halimbawa ito yung poste, pako natin dito para ibay na siya. Hindi siya usog-usog punta doon, usog papunta dito. Kasi pagkatapos niyan mag-brace tayo dito, no? Dito natin ipapako sa kahoy na lagay natin. Brace din tayo dito. Ang magandang kuha na rin to siya, ampol para hindi siya mag-usog-usog. Sa katunayan, hindi ko to nakita nung dati pa, pero ito na yung ginawa ko. Nag-layout ako ng bahay kasi parang bisis na ako nag-layout ng bahay. Paulit-ulit kasi akong gumawa ng bahay ko to lang. Ito yung pinaka naisip ko na mas mabilis kasi ang karamihan na ginagamit kasi yung tansi, yung kadalasan natin makikita lalo na sa mga matatanda. Yung tansi na yon, tagal kasi yon. Tapos maglagay ka dito ng butterboard, doon sa dulo, lagyan mo ng tansi, ganong makita. Tapos kung ganun ba yung tansi, ganong ayos. Kasi ito, mas kita, tibay sa mga maliit lang na bahay. Kahoy, minto ang sahig, ganun. Poste ay kahoy. Ano lang siya kasimple mga kaprobinsyano. Ngayon naman, minto yung maliit, pwede rin itong ganitong sistema. Kaso yung ganito nyo, yung unang lagay nyo, kailangan mahaba. Lalampas nyo talaga. Kasi dito, yung butas natin, halimbawa, dito yun, yung butas natin, dito yung poste natin. Palagyan kasi yun kasi yung mating natin, di ba? Doon sa ilalim, kailangan ibabaon natin yung mating, di ba? Ganyan yan mga kaprobinsyano, yung mating natin. Dito yung poste, pinaka-poste natin, di ba? Tapos yung sobra sa mating. Kasi halimbawa yung mating natin ay 80 or 60, pinakamaliit kasi maliit height natin. O kaya naman 100 kasi medyo malaki-laki yung ginawa natin. Kasi ito, yung klase na layout na to, pwede malaking bahay basta patag yung pinaglagyan natin. Lampas talaga natin. Kaya ito, kailangan nakalampas rin. Tapos ito, kailangan matibay. Tutusukan natin to dito ng pangpatibay ba, hindi siya mausog-usog dito o kaya doon. Ang patibay. Kaya yung maglagay dito, ito yung poste natin. Please nyo lang. Ganyan ako mag-layout mga kaprobinsyanong bahay. O ganun, malaking advantage kung patag yung area natin. Pag medyo pang naman, malaki kasing usapin yan, pero kailangan talaga yun ay butterboard kadalasan. Saka ito nga pala, kung simento, di ba, nilampas mo yung butas mo, poste sa ilalim, nakabaon siya, lumampas dito yung mating, naka-installed na hindi siya makasagabal, madali siyang maipasok dito. Kaya lakihan mo yung bikat dito ng kunti kahit hindi masagad sa ilalim, maipasok lang yung paa niya ang mating ang poste. Ngayon yung dito naman, halukay ka dito sa sukalo tawagin, dito maglalagay ng low block.
Pero sa ganitong layout ng simento, hindi pa ako nakatry. Kasi pag simento, kadalasan kasi yan ay tansi talaga, no? Tansi, ginagamit. Yun ako lang itong kita sa inyo kung paano talaga tayo mag-layout sa bahay. Halimbawa lang ito, sa actual kung magkaroon tayo. Kasi hindi lang naman ito ang yung panahon at pagkakataon. Ibibigay natin yung pinaka-detalye, yung pinaka-actual na nangyayari ng paggawa natin. Okay? Focus pala tayo sa layout ngayon. Kasunod, paano mag-layout ng hagdan, paano mag-layout ng CR, kaya yung pinto, no, mga ganon, layout yung vlog ko. Sana masundan niyo ako sa iba pang video. Hindi kayo magsawa magsuporta at magsubaybay sa mga video ko. Alam ko medyo mahirapan yung iba, pero sikapin pa rin natin, no. Bakit ko ba naisipan yung mga layout? Kasi unang-una parte ito sa construction ng mga video natin na ginagawa. Kasi yung video natin ay parte naman talaga sa construction. At ang iba dyan ay tutorial, yung may tutoring. Kailangan mag-basketball ako dito na construction naman yung kwan ko. At saka marami pa rin ang naguluhan kung ganap ng kasiguruhan kung paano talaga mag-layout. Kahit man mga kasama ko dito ay meron pa rin mga hindi gaano sa simpleng kunting layout lang. Pwede ito gawing layout, no? Ito, kung maliit lang yung pa natin. Kasi nag-layout kami ng maliit na maliit. Ito kalaki, halimbawa ito, sana yung kamay ko. Ito, napunta doon. Tansi pa rin yung ginagamit. Hindi naman sana yung direkta nito, kaya kahoy o plywood, di ba? Kasi yung pag-layout, lalo na pag maliit, at yung pag-eskwala, kahit malaki, na pagtansi yung ginagamit natin. Magitan ng plywood, bagay nga pwede siyang eskwala, yung eskwalang-eskwala pa rin siya. Kasi pag eskwala na maliit yung gagamitin ay napagkatagal, napakahirap. Kasi siya pero dalasan matagal, saka balik-balik yung gawa. Sana nakatulong yung kundi nating video kahit na alam natin na marami nang may alam, pero dahil yun ang content ko kadalasan, yun talaga ang gawin kong video. Habang naghintay kami ng oras, isang malaking pagkakataon na makagawa tayo ng video. Ito yung mga ginagawa namin dito. Yun o. Pagpasensyahan nyo na kasi palagi tayong busy at saka yung cellphone natin alanganin rin, hindi na tayo, at saka wala rin kasi tayo sa actual na trabaho, hindi tayong mag-video, kaya mahirapan tayo gumawa ng content. At sana kung may pagkakataon, pwede nyo akong sundan sa aking Facebook account, Roldan Mix TV pa rin, at saka ang Probinsyano yung account ko. Okay, hanggang sa muli, salamat. Ito ang Roldan Mix TV.